ang tanong ko ay tungkol sa tubig. Ito yung palaging nire-raise na mga questions from all sides, sa mga stakeholders, of course, sa mga residente na makukover nitong PAC, Silica Hub, itong AI Hub. Ang makukonsumong water nito is how much daily? Yung po doon sa initial assessment namin, Mr. Chairman, ay nasa 65 to 90 MLD. 65. Opo. In liters, how many liters per day? Ngayon po, ang sa nuclear po doon ay napakababa lang po. Wala pa ho ata. Ano ito pag natapos na itong project? Yun po yung aming initial assessment po. Magkano? Yun po, yung 65 to 90 MLD. No po. A million liters per day. Million liters. 65 million liters per day. Opo. So yan ay kukunin ninyo, sabi niyo, sa mga ilog? Kukunin po natin yung pong gagawin po natin yung pong mga hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po kung sa mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog, halimbawa po ngayong tag-ulan, ay i-store po, yun ang lilinisin. And then, pangalawa po, karamihan naman po ng mga industry. Teka muna, di ba nagkakaroon ng problema sa water supply sa mga karatig probinsya? As of now, meron ng mga reklamo at meron pa ngayong mga water provider na hindi maayos yung serbisyo nila. In fact, nahiring ko na yan dito. Now, papasok itong PAC Silica at magkukonsumo, sabi nyo, 65 million liters per day. Is that per day? So sabi mo, kukunin sa groundwater. How is that possible? How are you gonna do that? Tapos meron pa ata akong narinig, totoo ba? Yung mag-ipon kayo from the rainwater at yun yung mga gagamitin? Apo. Hindi po sa ground extraction, hindi po kami kukuha doon dahil para sa residential po yun. Okay. Ang tinitingnan po namin dito, yung mga waterways, mga ilog, kasi umaagos lang po yung tubig doon. At so paano gagamitin yun? Paano yung magiging proseso to harvest that to? Gagawa po ng mga detention tank. So parang detention tank. Opo. At yun po sa klaseng mga ilog, sa mga ilog na ito, can you identify right now? Na-identify na sa pakikipagtulungan po namin sa anong ilog po ito? Meron pong Bangot River doon, na yun na po pinakamalapit. At meron po malalaking ilog doon kagaya po ng O'Donnell River. At ganoon din po yung Abacan River. Pero ang tinitingnan lang po namin... So naggawa na ba kayo ng feasibility study na itong tatlong rivers na ito sapat na para mag-provide ng water requirements? Opo. Actually sa isang ilog pa lang po. Sa isang ilog pa lang po yung tiningnan namin na sapat na po ay yung Bangot River. Nakikita po namin sa initial na makukuha namin doon ay 130 to 200. So lampas-lampas po doon sa kailangan para sa proyektong ito. Kaya lagi po namin sinasabi sa... So ilog talaga inasahan nyo? Yun ang pinaka-main source nyo? Ilog, wala nang iba pa kayo naisip? So paano kung minsan nagkakaroon tayo ng El Nino at natutuyo yung mga ilog? O paano yun? Daily ang requirements ninyo? Tama po yun, no? So yung ginawa pong initial na study ay ginawa po during dry season. Kaya po nakapag-yield siya, nakakuha ng ganong resulta. Lalo na po pag tag-ulan. So dagdag po, no? Kasi kailangan po kompleto po yung aming pag-aaral. So kailangan, nire-require din namin ang mga industry na to na i-recycle. And based po sa industry average, at least 70% na re-recycle. So, konti na lang ang tinatop up nila sa top up sa kanilang pangailangan. Pangatlo, inaaral na rin po ngayon yung desalination. Kasama rin po yun na titingnan ng mga investor na to, yung desalination. Kasi sobra-sobra, wala na po tayong problema kung sa dagat po manggaling naman. Yeah, I think ako more on pabor sa desalination. Ginagamit ng ibang bansa tulad ng Singapore. Yun nga lang, may kamahalan pero mahal naman yung project na yan. So why not concentrate on desalination dahil sigurado tayo, paldong-paldo tayo pag dagat ba naman, hindi mauubos yung dagat. Versus yung sinasabi nyo kaninang ilog, may mga times na matutuyan yung ilog pag naging matindi yung tag-inito, yung El Nino. So, meron kayong magtatayo ng desalination plant. Salamat po. Meron na kayong naisip na kung saan ilalagay yun at papaano yung proseso at magkano yung gagastusin nyo doon, etc. Tama po yun. Kasi po itong mga industries na to, sinasabihan kami na mas mataas pa ho ang standard ng quality ng tubig nila kaysa sa drinking water dahil po mga silicon wafer po ang po-produce dito. So tinitingnan po namin ngayon, nagpirmahan na po kami ng initial na MOU with Subic kasi silang may dagat.
Ang kagandahan po ng pareho kaming government agency at connected kami ng ECTEX. Mhm. So may proposal sila ngayon po na ipadaan yung mga tubo sa ECTEX. So wala na pong problema sa right of way dahil nasa loob na siya ng ECTEX. So yun po, no? Noong una sabi ko, pwede ba yan? Kasi parang 70 kilometers po ang agwat ng Subic sa Clark. Pero ito pong tumitingin ngayon ay gumagawa ng desalination na 500, 600 kilometers. Ang layo, no? Sa Middle East po to, itong kumpanya na to, no po, na inaaral. So sabi nila, walang problema yan kasi sa bansa nila, 600 kilometers Okay. pa ang layo na pinapump nila ang clean water na treated water sa capital nila mula sa Okay. dagat. How about yung sa power Opo, na makukonsumo nito? Sa magagaling? opo. Magtatayo ba kayo ng solar farm? Meron na po kaming mga initial po na investor din po na solar farm. Ito po ay mga malalaking foreign investment po. Pero alam po natin ang solar farm ay hindi siya base load power. Ibig sabihin ilang oras mo lang siyang magagamit habang may araw. So ang isang alternatibo po namin tinitingnan dito ay battery. Pero ang battery rin po ay hindi pa rin naman masasapatan yung 24-hour need. So isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga base load power kagaya po ng LNG. No? So meron na rin pong inaaral, kasalukuyan po na inaaral ngayon na gagamitin ulit ang Subic papuntang Clark gamit ang ECTEX na papatakbo po ng mga pipeline. No po. So, yun po yung tinitingnan din namin. Kasi sila rin po ang gusto nila, reliable power para sa kanila. Okay. Ayaw po nila na kumuha sa general population dahil yun po ay parehong masasapanganib yung power supply ng industries and residential. Dalawa na lang ako. Opo. Bumalik tayo sa water. So wastewater particularly. Hmm. Alam naman natin yung semiconductor operations, it can generate wastewater containing heavy metals, solvents, and toxic chemicals. Tama? You agree? So, ano ang safeguards ng DNR? I think DNR is here to answer this. Pagi sa DNR to. Para masiguro na hindi ma-contaminate ang groundwater at surrounding water sources ng PAC-SIDICA. DNR, please. Good morning po, Mr. Chair. Good morning, sir. Your name, sir? Michael Matias po from Michael EMB. Matias. Sandal And ano Office. po yung position niyo sa DNR, Mr. I'm- Matias? I'm the director po of EMB. Okay, the floor is all yours, Mr. Matias, sir. Yes, sir, for wastewater discharges, the ideal situation, sir, yun sanang within the eco park or the industrial area, meron po sanang centralized treatment facility. Sana. Yung Suggestion niyo pa lang yun. Yan, sir. So wala pa sa plano pala yun. Basta suggestion pala. yun maganda, sir, that we can discuss on the details so that yung plano, sir, on the type of treatment and the type of industry na papasok, mako-consider po siya doon sa design ng treatment facility. Okay. So In- that would be in coordination with the BCDA. Yes, sir. BCDA, yeah. Naintindihan mo yung sinasabi niyang plano? Sana. Meron na pong naka-in place pong sewage treatment. Meron na. Meron na po. Although, hindi pa ho namin consider yung capacity po nitong Okay, dapat ngayon pa lamang. Opo, tama Huwag yung po hindi yun. pa nakukonsider. Dapat Opo. na-consider na. Pero ibig ko sabihin po, pwede mo po kasi i-scale up po. Pero nasa design na po. No? Nasa master plan na po yung sewage Pero treatment dapat plant. na-anticipate yun na kung So- paano maging design, paano ipoprocess ito mga So- wastewater. Tama po. Ang ibig ko lang po sabihin kung anong eksaktong laki. Pero ang gusto ko lang po sabihin, meron na pong in place na para sa lahat po na andoron ngayon ay sumusunod na po Para sa lahat. po sa sewage treatment plant. Sa loob po ng kanilang bakuran, ititreat na nila. And then pag lumabas, papunta sa STP namin, another treatment po bago siya dalhin sa natural waterways. So it will undergo several layers po of treatment. So mahigpit kasi ito pong pinapatupad namin. Sabi nga nila ito pong may nagsabi nga po na mas mataas pa yung standard ng DNR kaysa sa bansa nila. Pero sabi ko wala akong magagawa dahil yan ang nasa environmental compliance natin. Okay. Yung displacement ng indigenous people, ilan na madi-displace? Ilan mga farmers ang mawawala yung kanilang sakahan? Ngayon po, so dalawa po, no, una-una po nabanggit ko po na wala pong ancestral domain
title po doon. Nagkataon po na mayroong mga settlers po dyan. Nung pumasok po ang BCDA noong 1992, so meron na pong mga ano po dyan na nakatira. So inaayos po namin yan unti-unti yung mga bahay, tinanggal na ho namin. So ngayon po, ang ginagawa namin kapag meron pong kailangan lupa, halimbawa po yung sa virology na tinatayo, so may nagsasaka doon. Hindi, ang gusto ko malaman numbers of Ah. indigenous people na maapektuhan, Doon po sa mismo, na mga displaced. opo, doon po sa proyekto na to, ang initial, At ano yung plano ninyo doon sa Opo. mga displaced opo, na tama po yun. indigenous people, where they gonna go? Opo, yes sir. Yung pong isang sapang kawayan po, yung binanggit ko na po yung Sitio Binyayan, hindi na namin gagalawin. So safe po sila Hindi nga doon. po, pakisagot lang, how many? 14 po yung nasa, ang initial, 14 families, 14 heads. ang una pong nung pinunta namin doon po ay mga 14 na bahay. Pero malamang po ngayon ay dumami na, siguro po nasa 30 na. So 30 families, Opo. 30 households. Ngayon, basta ang Sigurado ka sa 1,600 hectares Yes. tapos 14 bahay po, bahay. Opo. bahay? Opo. Hindi pa rin family, dapat meron na po kayong ginawang pagsusukat o Opo. pagbibilang. Yes, di tama ba? po. Meron po kami census na census. ginawa at inventory. So ang gusto po namin, meron po Siguro hindi. merong Tanungin ko relocation ng NCIP, hindi dapat ikaw. Oh, ay, buti lang dito. Mas alam ng NCIP at o si NCIP siguro. Mas nakakaalam tong NCIP. Senator, as to the Secretary Nancy A. Yeah, Catamco. yes, Senator, sorry. Good morning po. Maraming salamat po. As to the claim that the 1,600 hectares ay wala pong mga community doon, ay totoo po. Pero meron pong standing claim yung IP for ancestral domain. So, may title po na may claim po sila for the AD. So yun po yung tinitingnan natin kasi may mga, although hanggang ngayon matagal na po yung kanilang claim, 1994 pa ay nag-apply na sila for their ancestral domain, pero hindi po sila na-approve kasi po may mga disputes po, leadership disputes, at kailangan pa po din nila i-prove yung kanilang claim na yan. And besides, meron din pong title yung BCDA na issued 2016, titled na the same claim ng IP na 10,000 hectares, the same claim po ng BCDA 10,000 hectares ay titled sa kanila Sandali ng po, Secretary 2016. Nancy, may sinasabi siya na 40 houses. Tama. As my And those 40 houses, ito po yung mga bahay ng mga indigenous people? no, as may director po ang sabi po ng aming provincial Sorry, officers. 14 houses. Ang sabi po ng aming provincial officer ay 75 but still 75. household po. So may Household. 14, may Family. 7, hindi magkakaparehong numero ninyo. Hindi po. Ilan ba talaga? Si Chief Pet po. Wala kayong ginagawang census and survey? Ano bang klase yan? Matagal na ito pinag-uusapan. Until now, you don't have the exact No, numbers? we are doing po. Na Kasi ilan nga po yung exact numbers? as of now nga po, ang sinabi ng IPMR ay 75 household po. 75 household. Have you conducted an interview? Did you talk to each and every family dun sa bahay na yon? Yes po. So, 75 ang maapektuhan. O, magkaiba sa BCD. Si BCD Chief said, Pet po, nandito rin po, yung Chief Mr. Chair, Payne. So at least if we can siguro recognize si Mayor, Senator. magamit natin yung Mr. Chair, may I be, Mayor, magandang umaga po. sandali po, Mayor Rosalia Rodriguez, Mayor ng Municipality of Capas. Mayor, go ahead, sir. Yes, Mr. Chair. Based on the report, kasi po pina-census ko na po ito during our social service programs. Actually po, pwedeng i-reconcile. More or less po, 40 houses, ito po yung mga permanent houses po na talagang tinitirhan. And then, papasok po na magiging 75, may mga scattered houses po. Ito yung po yung mga parang transient house ng mga farmers during planting season, tumitira po. And then after that, uuwi na po sa ibang mga barangay. Okay, so temporary lang habang Yes, during planting opo. season. Yes, Okay, Mr. ito yung Chair. mga IP and mga farmers at the same time. Mixed po yung community. There are IPs and non-IPs residing po. Ayun, okay.